Hindi ko goal na ako yung may pinakamurang presyo sa ganitong klaseng negosyo. Nandito ka sa kwento ni Long at samahan niyo ako matuto sa mundo ng pagnenegosyo. Una pa lang, klaro na sa akin na ganito ko gustong patakbuhin yung tables and chairs rental business ko. Nakasanayan kasi natin mga Pinoy na para kumita yung negosyo, kailangan ikaw yung may pinakamababang presyo. Na kailangan sundin yung paraan na konting tubo pero madaming benta. Oo, marami namang yumaman sa ganyang paraan. Pero marami din akong kilalang yumaman na hindi ganyan yung sinusundan. Gusto ko lang din i-challenge yung sarili ko. Gusto kong i-challenge yung nakasanayan or yung lumang paniniwala gaya nito. At sinubukan ko yan sa sarili kong negosyo. Kung kikita pa rin ba ako kahit medyo mataas yung pricing ko. Pero kailangan bumawi na lang ako sa ibang parte ng service namin para sulit pa rin yung binabayad ng client. After almost 3 years, proud akong sabihin na gumagana naman sa amin yung ganitong diskarte. Hindi namin kailangan makipag-unahan sa pababaan ng presyo para lang makapag-secure ng bookings. Kasi sa 3 taon, consistent naman. Hindi kami yung pinakamalaking business, hindi rin kami may pinakamaraming bookings, pero buhay pa din yung negosyo. Nababayaran lahat ng bills, dumadami din naman yung clients namin bawat taon, kumikita naman kami at nakakapag-expand kahit paunti-unti.